natin. So, paano natin malalaman na nakaka-recover na tayo sa anxiety? Unang-una diyan, nakakalayo ka na, nakakabiyahe ka na ng malayo, na ikaw lang mag-isa, bumibiyahe ka na ng probinsya, basta yung malayuan lang, no? Malayuan na biyahe. Utangin nagbigay sa akin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Kasi hindi nga nagbago, nakayanan ko to dahil nandyan ka. Hello guys, magandang gabi. Maikling video lang ito para sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo, no? Gusto ko lang i-share sa inyo paano ba malalaman kung gumagaling ka na o nakaka-recover ka na sa anxiety, no? Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Dati ako nagkaroon ng anxiety. So, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking personal experience. Gusto ko rin paalalahanan ang lahat na kung nakakaranas kayo ng mga sintomas ng anxiety disorder, mas maigi na kumonsulta na kayo sa mga espesyalista. Unang-una yan, isa sa pinakamabisang paraan para sa tuloy-tuloy mong recovery. Kailangan magpa-check up ka muna nang sa ganon maliwanagan ka, matanggal yung mga alalahanin mo na meron kang malubhang sakit. Ganyan, no? Mas maiging kumonsulta ka muna, no? Huwag ka mag-self-diagnose. Ayun yung pinaka-advice ko, no? So, punta na tayo dun sa topic natin. So, paano natin malalaman na nakaka-recover na tayo sa anxiety? Unang-una dyan, nakakalayo ka na, nakakabiyahe ka na ng malayo, na ikaw lang mag-isa, bumibiyahe ka na ng probinsya, basta yung malayuan lang, no? Malayuan na biyahe. Kasi, kapag di ka pa nakaka-recover, di mo pa nagagawa yan, takot ka pa. Nandiyan pa yung maraming sintomas mo, no? Pero kapag nagagawa mo na yan, nakakabiyahe ka na ng malayo. Kapag nakakabiyahe ka na ng malayo, yan na, sign na yan na nakaka-recover ka na, no? Yung hindi ka natakot mag-isa, nakakaalis ka na mag-isa, no? Yan, sign din yan na nakaka-recover ka na, nakakabiyahe ka ng malayo. Tapos, ano pa ba? Yung mga kinakatakutan mong pagkain, yan, nakakain mo na, nakakapagkape ka na uli, nakakainom ka na uli ng soft drinks, etc. No? Yan, sign na yan na nakaka-recover ka na. Yung mga dati mong kinakatakutan na pagkain is nakakain mo ng muli, no? Sign na yan na nakaka-recover ka na. Yung mga sintomas nabawasan na, no? Yung mga na-experience mong sintomas na dati, napakaraming sintomas mong nararanasan. Ngayon, sign na nakaka-recover ka na, nabawasan na yan. Hindi ka na-manage mo na, hindi ka na masyadong bumibigay pagdating sa mga sintomas. Hindi ka tulad dati na konting paramdam lang is andyan na, takot ka na. Kaya dumudoble yung mga sintomas na nararamdaman mo. Nababasa na nakaka-recover ka na. Yung pangatlong yun, pangunahin yun, yung pangatlo, nakakabiyahe ka na ng malayo, hindi ka natakot mag-isa, nakakain mo na yung mga kinakatakutan mong pagkain, at yan, nakakain mo na yung mga kinakatakutan mong pagkain, hindi ka tulad dati na namimili ka pa ng mga pagkain mo, no? At nabawasan na yung mga sintomas na nararamdaman mo. Nandun pa rin sa, sabihin natin may nagpaparamdam sa yung sintomas pero hindi na siya big deal para sa iyo, no? Na bablock agad ang isipan mo na dala lang ito ng anxiety. Kumbaga, kontrolado mo na. Nandun man yung sintomas pero dumadalaw na lang siya, hindi na siya yung palagiang na naka-stay sa iyo. Kumbaga, pumipitik na lang yung mga sintomas na dumadalaw-dalaw na lang, no? Sign na yan na sa nakaka-recover ka na, no? Yan ay base lamang po sa aking personal experience. Dahil minsan din akong nakaranas ng anxiety, no? Minsan din akong pinadapa ng anxiety. So, napakahabang panahon ang ginugol ko para maka-recover, no? Wala siyang instant na pagaling yan, no?
Kailangan mo talaga harapin, kailangan mo salubungin yung mga takot mo para sa gano'n ma-overcome mo. Yung mga takot bumiyahe, kailangan mo talaga salubungin yun, kailangan mong gawin muli yun. Yung kinakatakutan mo, kailangan mo uli harapin. Kailangan mo harapin yan para sa gano'n ay nasasanay uli yung sarili mo sa mga dati mong ginagawa. Kailangan mo salubungin yan, parang paderya na nakaharang, no? Na kailangan mong banggain. Yan yung mga ano na yan. Kapag na gawa mo yun, nasalubong mo yung mga takot mo, makailang ulit mong salubungin yan, doon ka na makakabalik sa dati. Ako na mismong nagsasabi sa inyo, pero kung nagtatago ka sa mismong shell mo na nagpapadaig ka sa takot, hindi mo siya ma-overcome. Ma-overcome mo man siya, andun pa rin yung takot sa puso't isipan mo. Pero kung sinusuong mo yan, sinasalubong mo yan, nandun yung tuloy-tuloy na recovery sa'yo, no? Pakita mo yan kay Lord, yung faith mo na kaya ko ito. Yan lang naman talaga yan. Kailangan, although nandun yung maraming sintomas, pero ang sintomas na yan ay mga scam, no? Andun yung takot, nandyan yung napakahirap na mga discomfort, nandyan yan, yung mga yan. Pero once na nasalubong mo yan, once na sinalubong mo lahat ng yan, lahat ng fear, ang nangyayari kasi sa atin, napangingibabawan tayo ng takot, tapos yun na, sumusulpot na yung mga sintomas, dumodoble na yung mga sintomas sa atin, no? So, kailangan mo lang talaga patunayan yan kay Lord na kaya mo, na hindi ka natatakot sa mga sintomas, no? So, sana may natutunan kayo sa naibahagi ko ngayong counting tips pagdating sa anxiety. Maraming salamat mga classmates. See you in my next video. Salamat. Utangin nagbigay sa akin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaman. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito.